Yung Si paliwanag mo na Ginoong yan. Julius Corpus po, kausapin natin kahit na po pista official ngayon, meaning wala pong pasok sa gobyerno. Ang pribado po, may kanya-kanya po silang disposisyon. Sir Julius, magandang umaga po. Sir Ted, isang magandang umaga po sa inyo at kay DJ Chacha po ba kasama natin? Opo. Andito po ngayon. Magandang umaga po, man DJ Good morning Chacha. po, Sir Opo, Julius. salamat. Sir, ito po munang One RFID. Sigurado na ho ba tayo, sir, na babasahin po ito ng mga readers ng toll operators natin? Sir Ted, noong po kasing bago ilungsad yan, noong Tuesday, nagkaroon naman po ng maraming testing ukol dyan at it has been noted during those testing na umuubra naman po yung pagbasa nitong ating mga readers dito sa One RFID stickers na kinakabit na po ngayon sa mga windshield ng ating mga applicants for the One RFID. Maybe, siguro ho, we will know the test of the pudding. Ngayon po kasi ang tinatawag na saturation test na mangyayari kung meron pa rin namang nakikitang mga aberya na kailangan ayusin. But generally po, based on this 1 week experience na nakita natin, mukhang may maayos naman po yung pagbasa. Kung meron po sigurong pumapalpak pa ay ipaalam lang po sa amin nang sa ganun maisaayos po natin yung mga necessary adjustments para ho mas maging mainam at efficient itong magiging One RFID system natin. Apo, ano ho ang kailangan ninyo kapag magsusumbong ang isang motorista na hindi po binasa ng isa pong toll operator sa kanila pong specific na toll booth yung pong kanilang RFID? Either One RFID o yung pong yung hiwalay pa po na RFID? Opo, Sir Ted, tama po yan. Maraming salamat po. Relay po sa ating mga motoristang nagkakaroon pa rin ng aberya, no? Whether One RFID or yung dati pa rin sa aming tanggapan by emailing us, no, sa public assistance at trb.gov.ph at records at trb.gov.ph. Bigay lang po sa amin yung mga detalye ng inyong mga concerns so that matulungan po natin sila. Gaya po ng sinasabi namin noon pa, kayo po ang makakatulong sa amin sa pagsasaayos nitong ating mga nararanasang problema sa RFID natin, lalo na ang media. Pakibanggit niyo po sa amin, kayo ang force multiplier namin sa pagmamatsyag at pagmonitor dito sa ating mga expressways. Opo, sige. Sir, maliban po sa email, meron ba hong Viber o ilang pong pamamaraan pa na maaari po naming padalhan po ng sumbong? Sir Ted, I have, I'll get the hotline number na pwedeng initially i-text man lang dito para mas mapabilis po. Can they please text their concern onto this number? 0962 0962 055 055 1521 po. 1521. Apo. Again, Yes, Sir Ted. apo, 0962 alright, 055 1521. Tama po ba? Opo, Sir Ted. Okay. Yan ho ba may Viber din para ho sa visuals na kung gusto mo may magpadala? We can work on that po. I'll arrange with the office na kung pwede Viber number din ito nang sa gano'n ay maipasok yung mga necessary data na makikita kaagad other than through the email. Opo, kasi mas maganda nga sana kung merong kahit papaano po ay visuals po yung motorista, no? So, halimbawa, madaling araw, dumaan ka doon sa toll booth. Dito, dumaan ka sa Mindanao na toll booth. Papunta ka ng NLEX. Tapos, nagta-traffic na kasi hindi binabasa, nasa unahan mo. Sumunod ka sa kanya, hindi rin binabasa. So, kukunan mo ng video. Yung hindi pagbasa, bubusina ka, hihintay ka ng mga 5 minuto bago dumating sa'yo, yung attendant, para katulungan, siya pa galit at siya pa mainit ang ulo.
Para ba nakakastorbo ka sa kanya, ganon. Oo. Tapos kukunin yung card mo. Pag kinuha yung card mo, tsaka ikikis-kis dun sa kiskisan nila. Nung kinikis-kis, ayaw pa rin gumana. Oo, di ba? Na para bagang kasalanan mo. At pagkatapos yun, binasa na siya. Oo, yung mga ganon. Opo, pwede po ba magkaroon kayo ng Viber? Yes, Sir Ted. Magandang panukala po yung binigay niyo sa amin. At ngayon na ngayon, after our interview, I will make arrangements po na sana i-convert itong hotline number namin into a Viber phone din, wherein which we can get live feed ng mga reklamo. Opo, yes, Malaking bagay po yan na maipaabot po sa amin kaagad ang mga reklamo other than through the email. Nang sa ganun ay magawan din po natin ng aksyon at maipadala sa ating mga toll operators at maisaayos kaagad yung problema. Okay, sige po. So looking forward po tayo diyan. But meantime, ito po ay text line lang po ito. Pwede ho ba tumawag dyan? May sasagot kaya? Supposed to be po, somebody is handling it. Let me check or let me know if there is a problem and we will find out kung anong pangyayari po. Sige po, ganito. Yan ho ba ay may oras? Ano hong oras lamang siya maaari pong tawagan o i-text? Sir Ted, ang alam ko, ang may hawak nito is supposed to be during the office hours, but if necessary, lalo na nga yung mga peak hour travel po natin, hawak po yan ng maghapon ng the whole day. TRB ho ito? Supposed to be po, TRB hotline po yan. Okay, sige. 0962-055-1521. Pakitawagan nga ngayon habang ating kinakausap si Mr. Julius para natin malaman kung yan ba'y gumagana nga at sino ba ang sasagot. Kasi halimbawa kung dadaan kami na madaling araw, at mismong doon ka magsusumbong sa oras na iyon, baka nga naman daw hindi kasagutin. So, ngayon, pag Sabado ba at sa official, pwede ba? Oo, ngayon po ba naka-holiday din yung hotline, sir? I suppose, Ma'am DJ, it should be handled by now, lalo na peak season ngayon. Oo, dapat. Sir, walang sumasagot ngayon, sir. Ito ho ba single, hindi naman po ito, di ba? Hindi ito call center, right? Ito po ay one line. Hindi po ang alam ko, it's a single cell phone. Okay, sige. So wala pong sumasagot ngayon. Ito hong habang tinatawagan namin, Sir Julius, Oo, sir. Teka, ito, iparinig ko. I tried it, Sir Ted, also. It's busy. Oo, baka let me nauna check kami. after our phone call. On this po, Sir Ted, i-check ko lang ho bakit busy yung line. Sige. Ganito po, ang suggestion nga po din sana, kung mamarapatin po ninyo, siguro magdagdag tayo ng linya para at least hindi lang isa kasi baka busy. Hindi nga kasi nga nauna tayo, baka busy po Kasi kung tama si Sir Ted, if the more lines we can have para easier for the motorist na maka-intad sa amin po, we will work on that. Maganda pong panukala at suggestion yan, Sir Ted, and it will be brought up right away. Okay. Ito yun, live line to. Ito yung live line nyo po ngayon. Kanina, busy ito, ringing lang po. Tignan natin kung may sasagot. Para alam din mismo ni Sir Julius. Hello? Hindi ikaw, wala pa. Teka lang. Sir, alam nyo, tama yung sinabi mo, Sir Julius, kanina. Dapat importante ngayon na marami pong biyahero. Dapat may sumasagot nga na ganito. Wala po. Ayan nga. Siguro ganito. Para kasi ako, pag dumadaan ako minsan sa NLEX or toll SLEX, at meron akong pasahero, ginagawa namin pustahan Oo, kung mapasahin o hindi. Mapasahin o hindi. So gawin din natin pustahan to. May sasagot o wala? Hindi, wag naman ganun. Bawal kina Sir Julius yan. Hindi pwede sa May sasagot o wala? Hindi pwede yan sa TRB. Okay, sige. Anyway. Sige po. So sir, ganito po, sa ngayon po, may mga tauhan ho ba? Paano ho ba kayo as regulator, paano nyo ba nababantayan na performing po according to their franchise and their contract yung serbisyong hinihingi natin sa mga toll operators? Meron ba kayo nagbabantay para at random po o meron kayong kumbaga nakapag-check talaga kung maayos ang kanilang serbisyo po, particularly po itong mga RFID readers po nila sa lahat po ng inyong operators?
Sir Ted, nag-employ po kami ng audit teams regularly. May mga schedule po yan sa lahat ng mga expressways. At may mga random checks and audits din pong sinasagawa. At kung meron po kaming napansing mga, sabihin na natin, mga pagbagal, kasi nira-random check this po through video itong mga toll classes natin, ay sinasagawa rin po ng ating mga tauhan. At pagka may nagreklamo, which gaya po ng sabi ko kanina, Sir Ted, gaya ninyo o nung sinumang motorista, pag naipaabot po sa amin yung mga problema nila, yan po ay binibigyan nila ng priority at tinitingnan yung mga problema na nangyari dun sa sitwasyon na ipinaabot sa amin. Yes, oo. Sir Julius, tungkol dito sa One RFID policy na meron na nga po ngayon at yung mga nakikinig, pwede din sila magpakabit, whether kung kayo ay nasa SLEX part or NLEX part. Pero yung reklamo ng ilan din bukod doon sa sinasabi ni Manong Ted na hindi nababasa ng reader, yung mga technical glitches na ayos na rin po ba? Kasi may mga double charging yung iba, minsan naman nga po parang hindi tugma yung na-charge doon sa mga RFIDs ng mga kapatid natin. Okay na rin po ba ito? Nasolusyonan na yung problema? Marami na pong naidulog na ganyan sa aming tanggapan na mischarging, overcharging, Ma'am DJ. At kung hindi ho halos lahat, karamihan po ay naisaayos naman po na nai-correct yung mga pagkakamali kung meron man. At sa ngayon, before launching this One RFID, marami po sa mga equipments ng ating mga toll operators ang kanilang pinalitan at in-upgrade in preparation for this One RFID program. Kasi kung hindi po nila gagawin yon, hindi po tayo move dun sa program natin na phase 3 na One RFID for all tollways. Oo. So at least it's necessary yung mga pumapalpak na equipment, yung mga luma na, yung mga sistema na, ay naisaayos. At ako naman po ay naniniwala na kung halos lahat, kung hindi man lahat, ay kanilang naisapaghanda na. Kung meron man pong mga glitches pa rin na dumarating, this may be because mga oversight or probably these are the birth pains of a new system or program na recently introduced. But we believe naman po through your help, through the feedback of the motorists who are using it, ay maisasaayos din natin yung mga glitches na pwede pang lumabas while it is being launched or used at this time. Kumbaga, as we move along, yung improvement po sana nga ay mangyari. Kasi ako ho, aaminin ko, napagod na ako kakareklamo Oo. Kasi halos weekend, pagdadaan ako dito sa NLEX halimbawa, tanggap ko ng katotohanan na 1, 2, 3, 4 na dadaanan mo, meron dong hindi babasahin yung RFID mo. Tanggap ko na yon. Kumbaga bilang isang Pilipino, tanggap ko na yung kakulangan na iyon. Parang traffic. Kasi para bagang para sa akin, parang kasasama lang ng loob ko, may stress lang ako kung magrereklamo pa ako. Para bang mas nagugulat ka pa pag binasa. Ay, correct ka dyan. Sorry po, Sir Julius nagpapakatotoo lang po kami. Sorry, you are having a not so good experience po sa ating okay, ito lang Sabado. Ito lang last Saturday. Lagi sa'yo natatiming we look forward naman po na in due time, siguro naman yung mga problema yung masasawatan na lahat at masasabi nyo na rin na naisaayos din sa bandang wakas. Ay nako, parang issue lang po ng flood control project yan. Darating. Okay, sige po. Have a good weekend po. Thank you, sir. Ito pong looking forward kami sa Viber. DJ Chat, Sir Ted, thank you very much. May you have a very nice on this weekend. Yan. Salamat. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!